Base sa datos ng Department of Health, mula nang simulan ang reporting ng transactional sex noong 2012, umabot na sa 16,586 ang naiulat sa HIV/AIDS and ART Registry of Hindi ako doktor. Hindi rin ako scientist. Isa lang akong taong nabuhay sa takot, nagkamali sa galit, at natutong magmahal dahil sa sakit. Akala ko noon, ang HIV ay parusa. Akala ko, katapusan nito. Pero ang totoo, ito pala ay simula. Simula ng lahat ng aral na dapat kong matutunan. Hindi lang bilang isang kapatid, kundi bilang isang tao. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa dugo at medisina. Ito ay kwento ng mga yakap na huli na, mga paumanhin na halos hindi na nahabol, at mga ngiti na naging sandigan sa gitna ng sakit. Gusto kong ikwento ito, hindi para sa awa, kundi para sa pag-asa. Dahil sa mundong puno ng takot at panghuhusga, may isang bagay na dapat manatili, at iyon ang pag-unawa. Lucas, hanggang kailan ka ba magpapadala sa galit mo, ha? Hindi naman pwedeng lagi mo na lang tinatakasan yung problema mo, eh. Tama na, ate! Ano? Lagi na lang ba ikaw yung may alam sa lahat? Ha? Hindi mo alam yung nararamdaman ko. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Ano ba, Lucas? Hindi mo ako kaaway. Ako na lang yung nag-iisang pamilya mo. At lagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo, lagi! Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako kinokontrol? Ha? Palagi na lang. Lucas, saan ka pupunta? Wala akong direksyon. Ang pride ko ang nagtulak sa akin palabas. Pero ang gutom, lamig, ang katahimikan ng kalsada, yun ang nagturo sa akin ng katotohanan na hindi sapat ang tapang kung ang puso mo ay sarado. Okay ka lang ba? Mukha kang wala pang kain. Sa totoo lang, hindi ako okay eh. Nagugutom na rin ako. Oh, biskuit oh. Kain ka muna. Biscuit lang, pero salamat ah. Alam mo, hindi sa hindi sa tinatakot kita, pero may extra kwarto pa ako dun sa tinutuloyan ko. Baka kailangan mo. Pero hindi ka naman siguro rapist, di ba? Grabe ka naman. Sa gwapong kunto, sa tingin mo rapist ako? Hindi, okay lang yan. Malapit na rin naman akong mawala eh. Pag po, nagugutom na. Tuloy ka, tuloy ka. Oh, damit to. Pwede ka magstay dito pero saglit lang. Ay, by the way, ako pala si Avery. I'm Lucas. Pero, bakit mo ba ako tinutulungan kahit di mo ako kilala? Minsan kasi ramdam mo pag kailangan ka ng isang tao. Ganun ba yun? Oo. Tignan mo, tinulungan kita kahit di kita kilala. Mukha kasing gutom na gutom eh. Alam mo, naalala kita sa ate ko, pero iba ka sa kanya. Lucas, hiram lang natin yung buhay natin. Dapat, habang may panahon ka pa, humingi ka na ng tawad. Sa tahimik na gabi ay biglang yumanig. Luhay bumalong sa matangkay higpit. Isang papel, isang salitang mapait. Ang katahimikan ay ngayoy kay sakit. Ate? Ate? Lucas,
Positive ako. Positive ako sa HIV. HIV? Paano mo nakuha yun? Hindi ko din alam, pero hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa. Ate! Akala ko noon, katapusan na ang lahat kapag HIV positive ka. Ngunit, hindi pala. Marami pala kaming hindi pa alam. Maraming kasinungalingan na kailangang ituwid. Ate Avery? Ate Avery? Ate Avery? Sali ka. Mga kuya, kilala niyo po ba si Ate Avery? Oo. Ay, di nga siya sa hospital. Bigla na lang bumagsak. Wala rin kasi siyang kamag-anak yan. Mag-isa lang siya. Paano kaya ito? I know this is difficult to hear, pero gusto ko maintindihan mo kung paano ito nangyari. Base sa mga sinabi mo dati, malaki ang posibilidad na nakuha mo ito sa isang tattoo procedure. Marami mga tattoo parlors ang hindi gumagamit ng tamang sanitation, at kung ang karayom na ginamit sa iyo ay hindi dumaan sa tamang procedure ng sanitation, may mataas na tsansa na malipat ang virus. Maraming salamat po, Doc, sa mga binigay mo pang information sa akin. Thank you, Doc. You knew her? Opo, Doc. Kakilala ko po siya. Siya po yung tumulong sa akin ng mga panahong kailangan ko ng karamay. At saka, may nakapagsabi rin po kayo sa akin na isinugod daw siya sa hospital noon. Pero hindi ko naman po alam kung saan. She's actually one of my patients, pero hindi ko pwede i-share sa iyo yung information dahil it's doctor-patient confidentiality. Excuse me. Okay ka lang ba? Mukha kang wala pang kain. By the way, ako pala si Avery. Minsan kasi ramdam mo pag kailangan ka ng isang tao. Tignan mo, tinulungan kita kahit di kita kilala. Mukha kasing gutom na gutom eh. Itinuro nito sa amin kung paano magmahal ng totoo, na ang pamilya, hindi lang kadugo, na ang pagkakamali ay may kabayaran, pero may kapatawaran din, at higit sa lahat, na kahit ilang ulit pa kaming madadapa, ay kakayanin namin, kakayanin ninyo. Ako si Maria, ang ate ni Lucas. Ako na lang ang natitirang pamilya ni Lucas. At mahal na mahal ko ang kapatid ko. Ngunit, sa panahon ngayon, sa panahon na nararanasan ko ang mga sakit, naging positibo ako sa HIV. Sa una, hindi ko nalaman kung papaano, dahil hindi naman ako nakikipagtalik kung kani-kanino. At never ko pang na-try makipagtalik. Nalaman ko na nagkaroon ako ng HIV dahil sa simpleng tato. Tama. Ang tatong ito na sumisimbolo sa aming pagkakapatid. 2 tuldok lamang, pero 2 tuldok ang sumira at naging dahilan para magkaroon ako ng HIV. Sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi pa nagagamot or wala pang gamot na natutuklasan para sa HIV. Pero, sa pag-inom ng bitamina at pagsunod sa mga payo ng doktor, ay maaari itong mapabagal. Ang HIV ay hindi lang nakukuha sa similya, bagkus pati rin sa dugo. Maaaring sa blood transfusion, or maaari din sa mga unsanitized na tattoo materials.
And sadly, sa kagustuhan kong magkaroon ng tatak ang aming pamilya, ito pa ang naging dahilan kaya nagkaroon ako ng HIV. Dahil sa pagtato ng 2 tuldok na ito na naging dahilan kung bakit ako naging positibo. Tato? Oo, tattoo lang. Pero hindi ko alam, yung tusok ng karayom na yun, may dala palang sakit. Hindi lang ink ang pumasok sa balat ko, kundi virus. HIV. Ang sakit, pero hindi lang sa katawan. Mas masakit yung tingin ng mga tao. Parang bigla akong naging marumi. Parang hindi na ako si Ate Maria na kilala nila. Minsan, isang pagkakamali lang, isang maling tao, isang maruming karayom, pero sa mata ng iba, parang deserve mo pa. Masakit, di ba? Pero hindi ako titigil. Dahil hindi lang ako ito. Marami kami. At deserve namin ng pang-unawa, hindi panghuhusga. At pagmamahal, hindi takot. At ng buhay, hindi parusa. Akala ko noon, ako lang ang nasira. Pero nang makita kong lumalaban ng kapatid ko, para sa akin, doon ko naintindihan ang halaga ko. Hindi ako kwento ng pagkatalo. Ako ang kwento ng pagbangon. Oo, nagkamali ako. Oo, nadapa ako. Pero sa bawat hakbang ng kapatawaran at pag-asa, natutunan kong may saysay ang bawat sugat. Hindi kami natatapos sa sakit. Doon kami nagsisimula. Dahil may pag-asa, may pagmamahalan, may pagbabalik loob, at may kapatawaran. Kaya ako nagsasalita ngayon, hindi para kaawaan, kundi para mapakinggan, para maintindihan, at para mabuksan ang isipan ng mga tao. At kung kahit isa lang ang matauhan, sapat na, siguro sulit na. Hindi ko namalayan na gabi na pala. Nakatulog ako dahil sa takdang aralin na aking ginawa. Nakakapagtaka lang dahil ang panaginip ko, konektado sa aking ginawa. Alam nyo, minsan ang panaginip ay paalala kung saan nagsimula ang tunay na laban.